Yo, magandang buhay sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang pinakamalupit at challenging na biyaheng na experience ko. Ito yung literal na bodol ride. Kasi, ang pagkakaalam namin, 30 to 45 minutes na off-road ang babaybay namin paakyat ng Cotto Mines. Pero mali kami doon. 2 hours and 30 minutes yung nilakbay namin dahil sa sobrang lubak. Pero worth it naman yung pagod kasi napakaganda ng lugar at ang linaw ng tubig. So, mabilis ang kwento lang to. Samahan nyo ako. Let's go! From Binangonan to Cotto Mines, babiyahe kami ng 8 hours mahigit. 12:30 na nga ng gabi at sinundo ko dito si Jing. Ang sabi ko sa kanya, Jing, mapapalaban tayo dito. Papagas nga pala muna kami dito sa may Phoenix. So, ayun, kasama namin dyan si Celine, si Daniel, couple yan. Tapos kami ni Jing, tamang couple lang. Pinabaybay na nga namin dito ang daan patungo sa aming pupuntahan. So, ayun, nandito na kami sa EDSA. Iwas sa lubak kasi baka mag-superman ng malala. Dito kami sa monumento. Uminom kami ng gulpi. 7-Eleven. So, mag-gugulpi ka lang. Hindi 24/7. 7-Eleven. Diba, tol? Ang ina mo? Gulpi ka ng 7-Eleven, di ng 24/7. O siya, tama na. Puro kakalokohan. So, nandito na nga pala kami sa Lubacan ay Este, Bulacan kasi yung daan parang dumaan ka sa buwan. Time check, 3:03. Nandito na kami sa San Fernando, Pampanga. Hey, tol. Bisba muna. Tol, bisba muna. Makdopper tayo. Taman chill lang ang kasko. Tangina, bakbak, tol. Tangin ang ingay ng tambok. So, ayun, tamang peace sign si Jing. Tamang okay sign naman ako. So, let's go. Sabi nga ni Jing dyan, yung hand sign ko parang si Kadopa. Sabi ko, tawagin mo na lang akong kabomba. Okay ka pa? Konti na lang. Konti na lang. Isang oras na lang, tol. Natulog ka po na tayo. Yamik yung isang oras din. Time check, 5:30 na ng umaga. So, magpapahinga muna kami dito sa Win Hotel. Ano, Jing? Kamusta? Tulog mo. Tulog na kami. Matutulog na kami. Maraming salamat, kuya. Shoutout, ano pangalan mo, kuya? Elmer. Napaka-boot pa lang, pakalupit. Yan, si Michael. Saan kwarto niyo, Toy? Dito, ayun o. Si Jing o. Balang-bala na sa pagtulog o. Good morning. Morning, guys. Good morning. Nagigising lang namin. 9:30 na. So ayun, halos 3 hours lang yung tulog namin. Grabe. Bakbak uli kami nito sa biyahe. So ayun, kukwento ko nga pala sa inyo yung nakain namin na pagkain sa 7-Eleven. Walang nga yung pork tonkatsu nyo, lasang karton. Hindi ko na binidyo. Si Jing naka-jackpot eh. Burger steak. Talagang legit na burger steak yung lasa. Pero yung sa akin, lasang karton. Ewan ko ba? Jing. Kaya pa, Jing. Kakain eh, kaya na yun. Sa wakas, makakain na rin sa karinderya. Ito nga pala yung sinasabi ni Daniel sa amin, kakain daw kami sa karinderya. So, ayun, happy na naman ng friends ko. Unang subo, biyahe agad. Appendix ka talaga dito, malala. Isipin mo, hindi pa napapasarap yung kaibigan ko si Jing kumakain. Nasa biyahe na agad kami. Kasi malayo pa ang aming tatahakin. Ang kulit ng mga bata rito, tingnan nyo. Tamang 2 join sila. So, ayun, papunta na nga kami neto sa munisipyo ng Masinloc para kumuha ng permit papunta ng Cotto Mines. Time check, 2:30. Kanyang kaliwa. Vice Mayor's Office. After nga namin makakuha ng permit sa munisipyo, rumekta na nga kami dito sa may first checkpoint, papasok ng Cotto Mines. So let's go! Stage 1. Stage 1 pa lang yan, lubak na yan. Mas matindi pa yung susunod na lubak. Dapat trail bike yung dala nyo rito, promise. That's my friend. Gagito. Putang ina. Wabot, sakit ng braso ko. Alam mo, may malas na eh. Alam mo, malas na ilan eh. Grabe yung dinaanan natin. Off-road. Lalim na. Tol, solid. Lalim, pre. Kaya pala yung mga umakyat dito, di na rin talaga bumabalik, guys. Kaya nga eh. Sa wakas, nandito na rin kami sa second checkpoint. Tinanong ko nga si kuya dyan, bakit ganun yung daan? Sobrang lalim ng mga lubak. Sabi niya lang sa akin, dati kasing dinadaanan niya ng mga dinosaur. So ayun, natakot ako, baka may makasalubong kaming dinosaur. So after 30 minutes nga, nakarating na rin kami sa may third checkpoint. Diba, tol? 30 minutes daw ang puto. Tangin ang
Sa haba-haba ng aming binahe, sa wakas nakarating na rin kami sa aming destinasyon. At dito tinatanong ni Daniel kung saan ba magandang umispat. At tinurungan ni Kuya Alvin doon daw magandang umispat para mag-inom. At si Jing parang kinilig. Sabi ni Jing, talaga ba kuya, maganda ba ang ispat doon? Oo naman, gusto mo mag-inom tayo mamaya. At dito nagkukumahog akong gamitin yung life hack para magpalamig ng alak. Tawa-tawa pa ako dyan eh. Wala pala kaming dalang kanin, gutom. Siyempre, hindi kami natulog ng gutom. Kinaumagahan na nga pala to kasi malolobat na yung phone ko kaya hindi ako nakapag-video. At dito, si Kuya Alvin to the rescue. Pinagsaing kami ng kanin kagabi tapos ngayon pinagluto kami. Maraming salamat sa iyo Kuya Alvin. Dati daw may fountain dito. Tapos may kulay dyan. Eh nasira daw simula nung bumagyo dito. Saan ba yung may talong-talong? Doon yun Lalo ko na-appreciate yung lugar nung nakita ko ng maaga. Kasi kahapon dumating kami rito 5:30 na, wala nang sinag ng araw. Dito makikita mo yung sarili mo, magre-reflect sa sobrang linaw ng tubig at sobrang ganda talaga pag nakarating ka. Tumalon na agad ako kasi gusto kong enjoyin kasi sobrang layo talaga ng biyahe papunta dito. Yan, tatalon si Jing. Tatalon si Kuya Jingel. Tatalon si Kuya Jing. Tatalon si Jing? Oo. Jing, 1, 2, 3. Pang-ina mo. Sige, tol. Kaya mo yan, tol. Sige. Di ko alam kung ano yung uli. Sige, kahit ano. Basta una pa. 1, 2, 3, go! Sige, kaya mo yan. Nice. Jing, Jing? Kamusta ang pagtalon? Susulitin daw, putang ina, 13 hours 13 hours yung biyahe. Solid. Tapos yung dumang kami sa off-road, 2 hours, promise, 2 hours. Sa lahat ng pupunta rito, 2 hours yung Tama kay Jing. babakbakin nyo pag nakamotor kayo. Natatanggal. Grabe. Siyempre 2 hours, off-road yun eh. Hindi makatakbo na maayos. Takbong G's lang, tsaka kings eh. Mahuhulog ka sa bangin eh. Kung titignan mo yung tubig, sobrang linaw, nakakapeke, akala mo mababaw. Nakakwentuhan ko nga pala dyan yung lifeguard, sabi niya 25 feet yan. At hindi talaga biro ang lalim ng tubig dito, kaya kung makikita nyo, ang mga kaibigan ko ay nakasuot ng life vest para kahit hindi ka marunong lumangoy, safe na safe ka dito. At nag-ikot-ikot nga din kami muna para sulitin at enjoyin ang ganda ng kapaligiran. At mamaya sasabak na naman kami sa matinding biyahe. May pinaliguan nga kami dyan ni Daniel, nakakatakot. May black hole at alam kong hindi biro sisirin yun kaya hindi ko sinubukan. Pabalik na nga kami sa camp para mag-ayos ng gamit at magpahinga saglit. Kailangan kasi namin makaalis ng maaga para hindi kami abutin ng dilim sa daan. At hanggang dito na lang itong kwentong ko. Tuminds pa like and share naman kung nagustuhan niyo yung video. Maraming salamat!